Mga kasama, alam niyo bang tinataya ng DOH at ng World Health Organization na posibleng umabot sa halos 8 million ang bilang ng mayroong diabetes sa Pilipinas pagsapit ng taong 2030 kung walang ipatutupad na prevensyon gaya ng pagbabago ng lifestyle o kung ang karamdaman ay hindi maagang malitim. Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Glidil Yul sa ating listeners sa Denmark. Joyu Noel. Anos Ami dyan sa Paris. At naimbak apas kuayo Mapia Apaskwa at maayong Paskwa sa mabait, maunawain at ever-joyful na Executive Director mga kasama ng National Nutrition Council. Walang iba kundi si ASEN, si Health Assistant Secretary Bernie Flores. Maligayang Pasko, Rod, at sa mga siguradong naghahanda na para sa Noche Buena, no? Mga kaibigan natin sa Radyo Mo sa Nutrisyon, dito sa Metro Manila sa DZXL 558 kHz, sa buong Pilipinas sa mga Nutri-Eskwela Community Radio Stations, mula Ilocos Sur, Region 1 hanggang sa Basilan, sa Autonomous Region in Muslim Mindanao, at sa buong mundo via www.rmnnews.com live streaming. Ma'am Bernie, 11 and a half hours na lang abay ako. Noche Buena na. Kainan na naman. Kainan na naman. Oo nga, Rod. Kaya naman akmang-akma ang ating paksa ngayon. Na-follow up na rin sa episode natin noong 10 ng Disyembre na malusog na Kapaskuhan. Remember mo si Asek Pauline Ublan? Yung bisita natin. This time naman at kung paano tayo pwedeng magkaroon ng isang diabetes-friendly holiday season. Yan ang topic natin ngayon. Paano nga ba, Ma'am Bernie, makapag-enjoy sa mga handa ng mga diabetes? Bakit naman hindi? May mga diabetes. Oo, bakit naman hindi? Makakasali pa rin sila sa kasayahan at kainan. Wala namang sadyang bawal na pagkain, di ba? Dapat lang tandaan na ang mga pagkain inihahanda kapag may okasyon o celebration gaya ng itong Christmas at Bagong Taon ay malamang na mas mataas sa carbohydrates, mas mataas sa sugars, mas mataas sa fats kumpara dun sa pang-araw-araw nating menu sa bahay. Opo nga, masasabi talagang isang hamon ng holiday eating para sa mga diabetics. Oh, Roda, accent on the ha, hindi dun sa mon. At baka maging hamon. Pero seriously, dahil ang Pasko ay pagdiriwang ng pagsilang ng ating Panginoon at panahon din para mag-enjoy, di dapat at di kailangang maging hadlang yung ating kondisyon na diabetes. At para magbahagi sa atin ng payo at mga tip, ang ating guest resource person ay isa pong diabetologist. Bagong word yan, Rod, sa ating mga tagapakinig. Diabetologist. At miyembro siya ng Philippine Association of Diabetes Educators or ang tinatawag natin PADE. So, ikinagagala ko pong ipakilala sa inyong lahat si Dr. Rafael Cruz ng Philippine Association of Diabetes Educators or PADE. Magandang hapon po, Dr. Cruz, at Merry Christmas! Magandang hapon din at Merry Christmas din sa inyo. Merry Christmas at welcome po, Dr. Cruz, sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Salamat po. Dok, ano ang diabetes at ano ang diabetologist? Ang diabetes ay isang sakit ng abnormalidad sa metabolismo ng ating asukal sa dugo. Pero ang iba, akala puro asukal lang. Pero ang totoo, may abnormalidad sa metabolismo rin ng protina at taba o fats. Kawing-kawing pala po, Dok. Oo. So yung ano na yan, yung kanyang metabolismo, hindi masyadong nagagamit ng isang tao ang pagtunaw ng asukal sa kanyang katawan kasi may diferensya ang kanyang insulin. Ayun. Ano naman yung diabetologist? Yung parang kayo iba, po, sir. Kayo po, Doc. Yung mga para for the sake sa mga listeners natin ngayon lang narinig, yung salitang diabetologist. Okay. Ang diabetologist po ay isang espesyalista na 2 taon po namin binugol ang pag-aaral tungkol lang sa diabetes. Okay. Ito po ay ino-offer sa ISDF or Institute for Studies
on Diabetes Foundation. Tinayo po to ni Dr. Ricardo Fernando, ang aming founder. Tapos lahat po ng gustong maging espesyalista sa diabetes ay kailangan tapusin yung 2 taon na kursong yun. May mga ino-offer po mga iba-ibang courses doon. Meron pong ambulatory, merong fellowship, may masteral, diploma course. So ito ay pinipili muna, may mga paraan para sila yung makapasok sa mga doktor po yun. Kailangan po bang doktor bago kumuha ng 2-year course na yun para maging diabetologist? Isa po sa mga requirements ay kailangan po siya ay may lisensya, nagtapos po siya ng board examination, at nasala po siya sa interview at written examination. Oo, tingnan mo ha. Hindi pala basta-basta ang mga diabetologist. Talagang meron sila ng espesyalista na Para lamang sa mga diabetiko. Oo. Pag-usapan naman po natin, Doc Cruz, ang mga uri ng diabetes. Ano po ba ang mga uri na ito? At sino po ba ang mas prone sa mga sa ating mga population? Matanda ba po? Bata? Babae? Lalaki? Ang mga uri ng diabetes ay na meron tayong type 1 na tinatawag. Ito ay sakit na nakikita sa mga bata. Mas bata. Ito ay dala ng infection na nakuha nila. Pwede nagkaroon sila ng plasmona o mga viral infection tulad ng Coxsackie o nung maliit pa sila at naubos yung kanilang insulin. So, ang taong may type 1 diabetes ay dependent na sa pagbibigay ng insulin. Yung pangalawa naman ay type 2. Ito ay nakukuha at madalas namin makita 80% sa mga matatanda. Minsan 45 years old, pero ngayon may mas bata na, mga 25. So ito ay, ang dahilan nito, una, maraming dahilan yung nagkaroon sila ng insulin resistance o sumobra ang kanilang bigat at taba na meron silang insulin pero hindi magamit. At yung iba naman ay pwedeng namanan nila sa kanilang mga kamag-anak, kaya nagkaroon sila ng type 2. Pwede silang itong mga type 2, pwede silang mabigyan ng gamot na iniinom o naka-insulin sila. So sa type 1 and type 2, meron din po tayong pangatlong uri, yung gestational diabetes. Opo. Yung gestational diabetes, yung mga babae po na nagkaroon ng diabetes sa kanilang unang pagbubuntis o sa kanilang pangalawang pagbubuntis, ito po ay wala silang history ng diabetes nung sila ay dalaga, pero nagkaroon sila ng diabetes sa kanilang pagbubuntis. Ito po ay nangangailangan po ng insulin lang at hindi po basta pwede uminom ng gamot, at sila ay pwede pong maapektuhan ang kanilang baby sa panganganak, at yung baby sa pagkapanganak pwede rin po siyang maging diabetes. Okay. So kailangan po pala yung pangatlong type na to. So alaga sa mga bago pa magbuntis na mga babae. Bago magbuntis sa mga babae, kung sila may mga kamag-anak na diabetes, kailangan po ma-screen din po sila sa kanilang ika-4 na buwan na pagbubuntis. So, during the prenatal. Tapos yung pang-4 na uri ay yung other causes, yung may mga pasyente po tayo na may mga endocrine problems, yung may mga hyperthyroidism, yung may mga Down syndrome, yung po mga aksidente. So, prone na rin sila sa diabetes. Prone sila. Yung mga may cancer po sa pancreas, sila po yung nagkakaroon ng diabetes. Sila po yung uri na kailangan po ganap na masuri bago po natin makita kung saan nagmula ang kanilang diabetes. Yung po mga na-expose sa mga toxic elements, so kailangan yung nasira ang kanilang pancreas, kailangan po rin silang ma-check kasi pwede po silang magkaroon ng diabetes. Parehas lang po ngayon sa aming mga nakikita, halos pareho sa babae at lalaki ang may mga diabetes. Pwede sa mga bata po naman at matanda, mas maraming nakikitang matatanda, 80%. 20% yung mga type 1. Yung mayaman o maralita, siguro mayroong karamihan dito sa Metro Manila dahil yung mayaman, maraming mabibili masasarap na pagkain, sila siguro yung mas marami, pero meron din mahihirap na may diabetes. Kasi yung ating ding diet, kahit mahirap ang ating diet kasi ngayon, too fat,
too sweet at saka too salty. So hindi na nila Oo. nababalanse minsan. Oo. So paano naman po natin makokontrol ang ating condition na ito magmula sa blood sugar? Paano po? Lagi po namin itinuturo sa aming mga pasyente kung paano makokontrol ang diabetes. Ito ay sa tatlong pamamaraan. Halimbawa, una ay tamang pag-inom ng gamot. Sa pagkonsulta po sa doktor, dapat bago bumili ng gamot, makonsulta muna at ma-examine siya mabuti ng doktor at magbuna ng historya. So, bibigyan siya ng tamang gamot. Maraming klase po ng gamot. Tamang pagtuturo ng pagkain at tamang ehersisyo. So, hindi po sapat na nakadepende lang sa gamot. Dapat alam din po niya yung tamang pagkain at yung ehersisyo. So, yung tatlong yun, kailangan mo para makontrol ang ating asukal sa dugo. Yun na rin po ba ang sources ng risk factors to diabetes? Ako, bahagi din yan. Ako din, may ginawa akong, nung nagle-lecture kami sa mga pasyente, may mga risk factors o ano ba pinagmumulan ng mga diabetes. Ito po ay una, yung katandaan, napatunayan sa isang pag-aaral, edad po. So, katandaan o edad, yung karamihan, mga 40 years old and above, sila yung mga risk na pwede magkaroon ng diabetes. At ayon sa pag-aaral po, ayon daw habang tumatanda o nakakaedad, tumatamis daw yung ating asukal. So, yung pangalawa, yung tumatamis ang asukal ng dugo. Hindi yung panlasa. Hindi yung panlasa. Hindi rin yung dami ng asukal. Mismong asukal. Asukal na umiikot sa ating dugo sa katawan ay tumataas. Tapos, dalawa, yung kabigatan o yung sobrang pagtaba o pagbigat. So, may ginawa po kaming mga 8 K. Yung K. Katandaan yung una. Katandaan. Kabigatan yung pangalawa. Yung pangatlo, race. Parang KKK. Okay, katandaan, kabigatan, overweight. Yung pangatlo po, yung race, Asian. Yun daw, pagiging kalahi natin bilang Asyano ay isang risk na po yun. Mas marami po tayo. Mas marami pong mga magkakaroon ng diabetes sa mga Asyanong tao. Kaysa sa ibang lahi. Okay. Tapos, ito pong family history o may kamag-anak, kamag-anak na diabetes o kapamilya. Yung pong mga may karamdaman na iba o pang lima nating K, may mga karamdaman tulad ng sakit sa puso, high blood, na history na kakambal na karamdaman. Opo, kakambal bilang karamdaman. O kaya sobrang taas ng cholesterol. So, okay din yun. Yung pang-pito, yung mayroon na sila dating history ng pre-diabetes. Ngayon po, mayroong mga pasyente hindi nila alam yung pre-diabetes. Yung pre-diabetes, sila po yung estado na pinagigitnaan ng normal na tao at yung bago magka-diabetes. Sila po yung nasa gitna. So, ito po yung IFG o impaired fasting glucose o yung IGT o impaired glucose tolerance. Sila po yung nasa kalagitnaan, nasa boundary, kumbaga. Nasa boundary ng normal at may diabetes na pwedeng pagmulan ng totoong diabetes o tuloy-tuloy na diabetes. At yung iba po, yung hindi pag-exercise, ngayon po, na i-encourage natin lahat ng mga tao na ma-check up muna sila, lalo na kung matataba at wala masyadong ginagawa, yung kulang sa exercise o katamarang mag-exercise, okay pa rin mo yun, kailangan po natin silang encourage na mag-walking lang. Ehersisyo na 20 minutes, 30 minutes araw-araw. Pwede na yun. Pwede na yun. Hindi kailangan aerobics na lawit ang dila. Okay? Hindi na kailangan yun. Paano po mag-i-enjoy yung isang diabetic sa Kapaskuhan, Dok? Kung puro, parang puro yung conditions na yun, parang marami na po ang ganun eh. Actually, ngayon, hindi na po uso yung bawal ito o bawal yan. Okay. Susukatin na lang po at pipiliin yung tamang pagkain. May sukat po yan. Halimbawa, ang turo namin sa mga pasyente, yung kanilang kamay. Halimbawa, kanin. Ang kanin, kasi laki lang po ng kamao. So, may favorite na po yun. Pero
Kung malaking Kasi laki naman niya. tao na yun. So gano'n, isang Yung sukat ng kanilang kanin, kasi kami ng kalao nila, ang karami. Tapos, hindi pwedeng mag-double pa mga. pwede mag-double. Pwede gano'n. Kasi dalawa na. Tapos pipili nila yung klase. So, tatlong klase yung pagkain natin. Isang carbohydrates, protina, at taba. So, dapat ito ay kombinasyon. Hindi pwedeng carbohydrates na kanin, ang ulam niya ay spaghetti. Parehong carbohydrates. Okay. Or ang kanyang kakainin ay kanin o ulam ng chiko. So parehong carbohydrates yun. Dapat meron silang piliin isda. So kung isda, pag nakabukas yung kanilang palad, ganun kalaki yung isda na pwedeng kainin. Ayan, isang sampal na. Sampal, oo. Sampal na isda. So, ganun din po ba ang karne? Ang karne po ay yung dakilan ng kanilang Ito lang, palad na. Oo. Pwera yung daliri. Pero yung daliri, huwag yung sa amin daliri, medaya na po yun. Okay. So karne, mga kasing laki ng palad lang. Ang isda po, kamay na nakabukas ang palad. Paano pang itlog to? Ang itlog, allowed yan sa isang linggo, mga 1 o 2 itlog lang. Sa isang diabetic. Sa isang diabetic po yun, hindi po sa normal na tao. Okay. Ano po yung bawal dito? Yung mga Yung talagang hindi mo dapat. Ayun. Yun lang namang sa normal, one or two. sa kinukontrol po namin mga diabetes, kailangan po bawal talaga yung regular soft drinks. Oo. Kasi ang isang basong soft drinks, hindi na muna akong bibigay ng pangalan. Wag Bawal po. yata. isang basong soft drinks na regular ay katumbas yan ng mga 3 kutsarang asukal. So biglang tataas ng kanilang asukal. 450 kagad. 450 calories kagad. Isang baso. Oo. Tsaka, Mga dalawang baso. tsaka bawal po yung kombinasyon ng prutas. Hindi po sa Pasko, wag po fruit salad ang kakainin. Pili lang po ng isang uri ng prutas. Halimbawa, sa umaga, breakfast, isang saging. Yung saging po lokal, wag po sa Davao po kasi malalaki yung saging nila. Sa kalahati po pag galing Davao. Pag local, isang pirasong saging. Sa dangkal, ano po? Dangkal. Yung mangga, kalahating piece nila po. Yung ba pong pasyente ng dadaya, isang buo kinakain nila. So isang piece din, kunyari sa tanghalian, sa hapunan, pwedeng isang slice ng papaya o isang slice ng pakwan o isang slice ng melon. So yun po ang isang sukat. So hindi pala fruit salad. Opo. Yan pa naman ang mahirigihan na tuwing kabasuran. Naku mga kasama, interesting ang ating discussion, Ma'am Bernie, ngayong hapon. Pero alam ko, meron ka ring interesting na regalo para sa ating mga Oo, listeners. Ron. Meron Kasi nga Pasko. kasi, syempre, Christmas Eve, may regalo tayo sa ating mga taga-subaybay. Alam nyo, lahat ng mga sumali at nagte-text sa ating programa para sumagot dun sa ating text question, kahit hindi na nanalo, ay naka-database. Wow. Oo. So, ibig sabihin yung mga nagre-reklamo ng mga nakaraan. Oo, wala yun. So, niraffle po namin ulit ang mga pangalan ninyo at itong unang 3 winners na Wow. 50 pesos naman 50 kasi pesos. gusto natin mga Kasi- 6 naman ang ating makapanalo. So, pipili po ako ng 3 tapos i-announce na rin natin ngayon din. So, dati kasi tig 100 peso load lang pero 3 lang yung nananalo sa atin. Ngayon naman, Pero ngayon, para maraming manalo, ginawa muna natin 50 pesos para 6 ang manalo. At ito na nga ang unang 3 nanalo sa atin. Kasi naka-database nga sila. So, ang number, yung first winner, ang number na napulot ko ay 123. That corresponds to ang cellphone number ko ay 947-423-9198. Si Joanna Marie Cereza ng Santa Maria, Bulacan. Congratulations, Joanna Marie. 50 pesos doon. Oo, at ang pangalawa ay 54, no? 906-2600-459. Si Eng Aguilar ng Bataan. At ang pangatlo ay si puro babae. 916-454-7049. Si Miss Lilibeth Del Rosario ng Imos, Cavite. Yung mga lalaki mamaya, tayo naman. Oo, sige. Sa susunod, kasi 6 po ito. So maya-maya,
i-announce namin ulit yung yung additional 3. 3, ayan. Mukhang merry ang Christmas Eve celebration ng winners natin. Mamaya, meron pa ulit 3 winners mga kasama. Kaya huwag mo kayong bibitiw at patuloy na makinig sa pagbabalik ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Number 4. Okay na tayo. Welcome pong muli sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Bisita pa rin natin si Dr. Rafael Cruz, isa pong diabetologist o tinatawag nating eksperto sa diabetes at miyembro ng Philippine Association of Diabetes Educators or PADE. At ang ating pong pinag-uusapan ay ang paano ba mag-enjoy ang diabetes sa ating holiday season. Diabetes-friendly holiday season. So, now, tanungin naman po natin or pag-usapan naman natin po, Dr. Cruz, ito po inyong asosasyon. Oo. Ano po ba yung advokasya ng Philippine Association of Diabetes Educators? At saan-saan po kayo nakikita? Ang Philippine Association of Diabetes Educators o PADE ay isang organisasyon ng mga doktor, nurses at nutritionists. Ito po ay tinatag noong 1991 ng aming founder sa ISDF, si Dr. Ricardo Fernando. Karamihan po sa mga doktor na kasapi nito ay graduate po ng ISDF or Institute for Studies on Diabetes. 2 years po yung kurso na yon. So, bawat probinsya, ito po yung naayon sa misyon ng ISDF na dapat sa bawat probinsya ay magkaroon ng diabetologist. At ang advokasya nito, advokasya ng aming organisasyon ay una, mabigyang kaalaman o edukasyon ang lahat ng mga pasyente may diabetes at ma-empower sila, o ibig po ma-empower, matutunan mismo ng mga tao may diabetes ang mag-alaga ng kanilang sarili. Kung paano nila i-organisa yung kanilang tamang pagkain, oras ng pag-inom ng gamot, at yung dapat nilang pakiramdaman sa kanilang mga katawan kung ano-ano ba ang komplikasyon ng diabetes na dapat na nilang iwasan. Meron po kayong mga kasama na mga organisasyon o ahensya sa parang tumutulong o katuwang sa inyong mga misyon? Meron din po. Actually, meron po silang mga proyekto. Ang PADE ay may mga ginawang proyekto na ginagawa po sa buong taon at yun po ay nakakalendaryo. Tulad po halimbawa, yung ADNIP ay isang organisasyon ng PADE. Ito po ay mga binubuo ng mga nurses. Meron po silang training dyan na 2 weeks para po ganap silang maging dalubhasa sa pag-aalaga ng diabetes or diabetes nurse. So ito po ay meron pong mga examinasyon, may mga practical na skills na ginagawa, pagkuha ng dugo sa isang may diabetes, pagkuha ng blood pressure. Kasapi din po ng ibang programa ng PADE ay ang pagtuturo po sa mga nutritionist ng paggawa ng menu plan o pagkain ng mga diabetes. Meron din po kaming Rainbow Camp o isang lugar po sa labas ng Maynila, ito po ay sa Bataan, na yung pong mga taong may mga diabetes ay meron po silang 3 days na parang naroon po sila sa camp at tinuturuan po sila sa kanilang pang-araw-araw na ginagawang pag-aalaga sa kanilang katawan, pag-check ng blood sugar. Parang exciting. Opo, sila po ang naghahanda at nagsusukat ng tamang pagkain nila, at sila po rin yung mga iba pang mga problema ng ibang diabetes tulad ng kanilang emosyon, kasi akala po nila sila lang ang may sakit. Nakikita po nila doon na iba pang mga diabetes na may sakit at sila po ay nag-uusap. So yung mga emotional na problema nila ay nalulunasan. At may mga specialista po doon, nutritionist, nurses na tumutulong sa kanila para ganap nilang mapangalagaan at matutunan ng sakit na diabetes. Paano po yung
pobre? Paano po? Actually, ano po yan, may nag-sponsor po sila, pwede po silang mag-join dun sa camp. Pwede po silang tumawag or may website po kami, www.adnet.org or sa Facebook na PADE para po kung may mga tanong po sila o gusto nilang mag-join o matuto kung paano po mag-alaga sa kanilang sarili, pwede po silang mag-contact po doon o mag-log in. So pwede kahit telepono, kahit internet, Pwede po yun sa internet. May mga text line din po ba ito? Yung pong bigay ko mamaya yung number po nung aming secretary si Ate Menchi. Okay. Mamaya pa. Ngayon, pwede, ano to yung text line natin? Text line. Ng PADE or hotline na pwede tumawag at Si Ate Menchi po yung website. Para pwede yung mga internet. Ito po yung website www.adnet.org or sa Facebook PADE lang. PADE. Hanapin lang nila yung PADE. Like lang. Opo. Okay. Tapos meron din po admin@adnet.org. Pwede silang magtanong po magtanong po doon para po may sasagutin po sa kanila. Dok, bago tayo umalis sa puntong ito, marami na ba po talagang Pilipino na may diabetiko at kaya kayo nagtatag ng asosasyon o organisasyon para matulungan sila? Totoo po yan. Actually, nung kami po ay nag-aaral noong 2005, sinabi na po na broadcast na po sa ating kalusugan na meron ng 8 milyon na diabetes na Pilipino, may diabetes na Pilipino, at meron pa 8 milyon na hindi pa nila alam na may diabetes din. So, kailangan po yung 8 milyon na yun na hindi pa nila alam na sila may diabetes, kailangan po natin silang magamot ng maaga. Tapos, ang sabi ko rin, sa bawat araw po ay meron pong 500 bagong diabetes araw-araw na nakikita sa iba-ibang clinic ng mga diabetologists. So, ganun po karami. At bumabata po sila? At mas bata po. May mga nakikita na po kami ng 21 years old, may 14 years old. So, pabata po ng pabata dahil nagbabago po ang lifestyle natin. Lalo na sa uri ng pagkain na kinakain nila. No? Lalo na po ngayon sa Kapaskuhan, ang akin pong ipapayo sana, una, iwasan po natin ang fast food sa mga may diabetes na pasyente. Iwasan po ang pagkain sa fast food chain kasi hindi po nila malilimit ang kanilang kakainin doon. Yung mga restaurant na may buffet serving o table, iwasan din po natin. But pwede rin maging masaya ang pagkain basta dapat po kahit po yung tamang sustansya pero kaaya-aya o presentable yung itsura ng pagkain na may variety. Pwede po yun ang ating ihanda. May kulay. Tapos dapat alam lang nila kung ano yung parehong pagkain na carbohydrates, ano yung dapat ay protein na lang. No? Madali pong maipababa ang asukal kung mas 60% po kasi ng dapat na nasa pagkain ay carbohydrates at ang taba ay dapat po ay 15% lang. Okay, 25% po yung protina. Tapos yung sa alak, alam ko maraming mahilig po ng alak. At marami din po nagre-regalo ng alak. Tama yun. So yung sa alak, kailangan po ang masamang epekto ng alak pag sobra pong mainom ng isang may diabetes ay pwedeng pong biglang bumaba po ang kanilang asukal, pwede pong mag-comatose. Lalo na yung mga pasyenteng naka-insulin. Tapos ikalawa, ang limit lang po kung merong gusto nag-iisip kung ano ba ang sukat ng alak. So gawin na lang po natin 1 linggo para mahigpitan. 2 boteng beer lang po sa 1 linggo. 1 inom lang po yun, wala na pong extra. Pag po mga heavy liquor, heavy wine, mga 1 to 2 ounces lang po yun. Ganong paliit yun doon? Parang bote po ng baby. 1 hanggang 2 onsa. Okay. 1 dangkal. Mga 1 dangkal lang po.
Wala nang kasunod. Wala na. Sa susunod na Pasko na po Sa yun. susunod na Pasko naman. Isang shot lang. Isang shot lang. Yung whiskey, isang shot lang yun. Oo. Kasi Oo. heavy, ano yan eh. So yun Ito, po. may tanong tayo. Sige Sige, po. may tanong tayo dito, Doc. Okay lang ba daw ang artificial na sweetener? Yun po ay yung may mga product po na artificial sweeteners na pwedeng palit sa asukal. So halimbawa may gusto nyo ng calamansi juice, yun po ang ihalo nyo kung na yung regular sugar. Kasi po yung sugar, table sugar, ay yan po yung simple sugar na napakabilis magpataas ng madaling ma-absorb ng katawan at biglang tataas po yung asukal na sa dugo. Pero pwede rin kung totally walang asukal. Pwede rin totally walang asukal. Kung talagang mataas na yung blood sugar ng isang ko, para hindi na natin dagdagan yung nandun na sa dugo. Basta yung mga sa Kapaskuhan na yan, huwag lang kalimutan po yung mga kanilang gamot. Kasi akala nila, libre na po ang huwag nang uminom kasi Pasko naman. Huwag lang po nila kalimutan. Dapat debate parate, no? Opo. Yung gamot nila. Okay, maraming salamat po sa inyo, Dr. Rafael Cruz. Christmas gift sa ating mga kababayang merong diabetes at maging sa mga nais umiwas sa diabetes. Ang inyo pong mga ibinahaging kaalaman. Thank you po, Doc. Alam ko na ngayon kung ano ang dapat iwasan at hinay-hinay lang na kainin lalo sa mga handaan ako. Dahil ang sinasabi kanina ni Dr. Sa alak, dapat dahan-dahan sa mga pagkain na One shot na lang. One shot lang walang kasantong. Okay. Doc, your parting words po. So itong Kapaskuhan, alam po natin na marami pong handaan na sa pang-araw-araw. So kailangan lang po medyo lagyan po ng konting disiplina. Alam po natin ang iwasan, alam po natin yung sobra. Kumain lang po tayo na para lang sa ating kalusugan, hindi po para tumaas ang asukal. At maganda po yung sa mga pasyente may diabetes, pagkatapos po ng Pasko, magpa-check up po kayo sa inyong mga doktor, sa mga diabetologists na malapit sa lugar nyo, o ngayon man, kung may nararamdaman kayo, maganda po magpa-check up ng maaga at maturuan po kayo ng tamang gagawin sa inyong nararamdaman. Kasi po ang diabetes ay mula ulo hanggang paa ang komplikasyon. No? Pwede pong mula utak, pwede ma-stroke ang mata, pwede pong lumago ang mata, pwede pong magbara ang ugat sa puso, o kaya po masira ang kidney o yung mamaga yung atay, at yung mga ugat sa talampakan pwede pong magbara at magkaroon ng pamamandi. Maputol po. Maputol po. So yun po lang ang ating panghuling reminder sa mga pasyente may Parang inaasahan ni Dr. na talagang tataas ang blood sugar ng mga tao. Tama po yan. Sabi niya, after Christmas, magpatingin na kayo kaagad sa inyong mga doktor. Kung hindi man po diabetologist, Doc, pwede rin kahit sa po yung mga GP, doktor ng inyong pamilya o family physicians nyo, pwede rin po sa mga internists, pwede naman po. Okay, marami pong salamat. Okay, Rod, ito naman yung 3 pang winner sa ating load regalo sa Pasko sa listeners natin. Ang unang-una ay si Jo Marie Pascual ng Bulacan. Ang number niya ay 916-556-9678. Pwede rin babae yun, Jo Marie. Oo. Tapos, ang pangalawa ay taga Santa Rosa, Nueva Ecija, si Samantha de la Cruz. Ang number niya ay 909-208-9332. At ang pangatlo nating lucky Dexter ay si Dina Alvarez ng Pasay City, 930-299-99955. Okay, Merry Christmas sa inyo at sa lahat sa pakikinig sa ating programa. Congratulations sa inyo muli, sa mga hindi muli nagwagi, tutok muli sa ating New Year's Eve program dahil sa instead sa paputok, tayo ay meron muli ng load regalo sa Pasko. I may add, ang Kapaskuhan naman ay hindi lamang tungkol sa gifts, parties at food. Let us enjoy Christmas for what it truly means, celebrating the birth of our Savior, being with our family, and sharing our blessings with our loved ones. Gaya ng ating bisita ngayon, Pasko nandito sa ating studio. Hanggang sa susunod na Sabado po. Maraming salamat dear listeners sa inyong laging pakikinig tuwing Sabado ng tanghali sa radyo mo sa Nutrisyon, at maraming salamat muli sa ating naging bisita ng diabetologist na si Dr. Rafael Cruz.
Thank you po. Thank you very much po ulit, Dr. Cruz. At thank you very much sa inyo, aming mga suki sa PCXL 558 kHz at viewers sa www.rmnnews.com. Lagi po kayong tumutok sa Radyo Mo sa Nutrisyon tuwing Sabado, 12:30 hanggang 1 p.m. Pwede nyo rin kami maging friends sa Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Mo sa Nutrisyon. I-like lang kami para friends na po tayo. At kung nais ninyong mapakinggan muli ang naging programa ngayong hapon at mga nakaraan, punta lang po kayo sa www.youtube.com/Radyo Mo sa Nutrisyon. Isang salita lang po yun. Tandaan, ay Mga kasama, tandaan ninyo, dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, pupusugin namin kayo sa impormasyon. at sisisigin namin kayo ng mga tips tungkol sa tamang nutrisyon. Ayan, tutulungan namin kayong iwaksi ang mga maling gawain kumukontra sa mabuting kalusugan. Bastong nutrisyon, impormasyon. Sa lusong positibong aksyon. Tandaan lang po natin, malusog na katawan, malusog na isipan, para sa malusog na mamamayan. Ang inyong pong lingkod, Asep Bernie Flores. At ako naman po si Ron Marcelino, kami ang inyong mga kabalikan sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Maligayang Pasko po!